Mga kapuso, nakamapa na ang mga lugar kung nasaan matatagpuan ang mga fault line sa ating bansa. Pero ang fault line na nagdulot ng paglindol sa Visayas ay bagong tuklas pa nga lang ba? Kaugnay niyan ay makakausap din natin ng isang eksperto mamaya kung paano gumagalaw, nagkakaroon ng lindol. At kasama natin ngayong umaga dito sa studio si Dr. Mahar Lagmay ng UP National Institute of Geological Sciences. Good morning. Hi, good morning. Okay. Una, very briefly, paano ba nangyayari yung mga pagyanig sa lupa, ang lindol? Laging sinasabi na dahil ito sa mga fault line. Ano ba itong mga fault line na ito? Magandang tanong yan kasi palagi natin ina-associate ang fault sa paglindol. Siguro uumpisahan ko yung storya niyan sa pamamagitan ng pagsabi na ang mundo natin ay hindi patay. No? Ito ay buhay. No? Buhay na buhay tayo, itong ating planeta. Gumagalaw. Gumagalaw. Habang nagsasalita ako, we are all on a small boat floating towards China. Oo. Nung nasa college ako, ikaw ang teacher ko noon. Ayun, alam ko, natatandaan ko. Ayan. ang sabi mo sa amin, parang jigsaw puzzle yung parang Earth. jigsaw. Parang hindi ito isang landmass lang na ganyan. Para tayong jigsaw puzzle na dikit-dikit. Ayan yung diagram, no? Yung lumalabas dyan. No? Nagpapakita na gumagalaw tayo no? Since 100 million years ago. No? At dahil gumagalaw yung pinakataas, no? Yung pinaka-crust ng ating mundo, may mga ibang lugar na maghihiwalay, may mga ibang lugar na magbabanggaan. At nagbabanggaan sila doon sa mga tinatawag nating mga bitak sa lupa na malalaking... Ito yung fault. Yes. So kung may jigsaw puzzle ka na dalawang ganyan, correct. Either nagkikiskisan yan or nagbabanggaan ng ganyan. Correct. O dumudulas. Or dumudulas. Yung linya dito, yung bitak dito sa pagitan ng dalawang jigsaw puzzle ay... Yun yung fault line. Yun yung fault line. Gaano kalalaki itong mga fault line Medyo malalaki, no? Ang mga pinakamalalaki, yung mga San Andreas Fault, yung Great Anatolian Fault, at isa sa mga pinakamalaki, yung ating Philippine Fault, no? Gaano kalaki yung Philippine Fault? Lagpas 1,000 kilometro to. Nagmumula ito sa Apari hanggang sa dulo ng Mindanao, lumalabas sa Davao. So ang buong Pilipinas ay may tumatawid na isang fault line na malaki. No? Oo, galing ito sa Apari, no? Sa north, bababa ito ng papuntang Quezon, tapos bababa ito ng Masbate, Leyte, papuntang Mindanao. Yung nakikita niyo mga kapuso sa inyong TV screens, yan yung... yan yung active faults map. Yung mga pula. Yung pula. Okay. Nanilabas ng PHIVOLCS. So makikita niyo mga kapuso, talagang yung buong Pilipinas, almost all our islands, except for Palawan, ha? Well, sa may Palawan, pula. Sa Palawan, medyo contested din yan. Ano? Meron din daw fault dyan, no? Pero very minimal compared dun sa ibang parte ng Pilipinas. At yung mga paglindol dyan, ay wala tayo masyadong na-detect ng mga instrumento. Okay. Sinabi mo na contested pa yung sa Palawan kung may fault line dyan. Itong nangyaring lindol sa Visayas, totoo ba na this is a new discovery? Itong fault na to, hindi ito na mapa or... Well, ang tawag ng PHIVOLCS ay blind fault. No? Blind fault. Technically speaking, pag sinabing blind fault, ito ay isang fault na hindi tumagos sa ibabaw. Okay. Sa surface. No? So, ibig sabihin niyan, yung bitak ay hindi mo makikita doon sa surface. No? So, either that na talagang blind fault siya, na walang surface manifestation, o baka hindi lang namapa. Kasi hindi masyadong obvious yung manifestation niya doon sa surface. Pero hindi bagong gawang fault, yung nagbitak. Siguro pinag-aaralan pa yan. Pero ang isang importanteng malaman ay hindi ito nasa mapa. No? Okay. Pinag-aaralan pa ngayon kung baka meron siyang manifestation dati, hindi lang namapa, o talagang nakalibing siya. Okay. Ang mga fault, nagiging dangerous lang naman yan kapag gumalaw na, di ba? Totoo yun. Kapag gumalaw na. Yes. Tuwing kailan ba gumagalaw yung mga fault na yan? Okay. Maraming mga paglindol na nangyayari sa buong mundo. Right. No? Pero ayon sa mga tala, sa database, expect 1 magnitude 8 or higher na earthquake na magaganap sa buong mundo kada taon. Every year? Every year. May isang ganun kalaki? Na ganun kalakas, on average, every year. Magnitude 8. At magnitude 7 to 7.9, merong 15 ganyan na mangyayari, magaganap somewhere in the world. No? It just so happens na ang Pilipinas ay nasa isang lugar na kung saan
nagaganap ang mga paglindol. So every year, may at least isang lindol na nagaganap all over the world Yes, na na magnitude 8, tapos 15 na magnitude 7. 15 na magnitude 7 to 7.9. One every year na magnitude 8 and above. Wow, that's a lot. So, Tapos ang naghihintay- problema natin, nasa Pacific Ring of Fire tayo. Tama, So nasa medyo mas Pacific Ring of mataas-taas yung risk natin na Tama. So, hindi sa atin naman lahat mapupunta ng yung mga paglindol lindol na yun. nangyayari kahit saan lang basta-basta. No? Merong mga specific zones na ginaganapan ng mga paglindol. At ang Pilipinas at ang Japan, New Zealand, Right. Indonesia ay mga nasa lugar na yon. Okay. Meron ding nagsasabi, narinig ko lang ito. When I was in Japan, halos araw-araw may mga maliliit na pagyanig, Tama. mga magnitude 3, ganyan lang. Tapos sinasabi nila, mas okay nga daw yung may maliliit na lindol para hindi darating yung malaking lindol. Is that true? Tama yun, ano? Pag pinag-uusapan natin isang fault lang, no? Kapag yung fault na yon ay gumagalaw, ibig sabihin nun, hindi siya nakakapag-ipon ng lakas. Kasi nakakapag-ipon lang ng lakas ang isang bitak sa lupa or fault, no? Kapag ka ito ay nakabara, hindi dumudulas. So, ibig sabihin nun, pag hindi dumudulas, yung mga bato na nag-uumpugan ay nag-iipon lang ng lakas doon sa fault. So kung kunyari, ito yung dalawang plates na nag-uumpugan, kapag may mga maliliit na mga galaw-galaw, Oo, pag gumagalaw yan, at least yung tension hindi ganun kalakas. walang storage of energy. Right. Kasi hindi mo na iipit eh. Hindi mo na iipit. Correct. Gagalaw lang siya. Gagalaw lang siya, Mag-a-adjust. Pero kapag iniipit mo at Bang! hindi Ganon. gumagalaw, ipit ka ng ipit, pagka 100 taon, 200 taon, ang lakas na ng energy nun. No? Oo. Pag biglang gumalaw yan, yung Malaking- lahat na naipon na pag-iipit na lakas ay ibibitaw niya. At pag binitaw niya yon, ang tawag natin doon ay earthquake. So, dapat pala tayong matuwa kapag merong mga maliliit na Kapag pinag-uusapan natin ang isang particular fault at galaw siya ng galaw, mas mabuti sa atin yon. Kasi hindi siya nag-iipon ng lakas, ibig sabihin nun, hindi siya makaka-generate ng isang malakas na earthquake. Posible bang hindi gumalaw ang isang fault line? Na, O yung lahat ng... by definition, pag sinabing active fault, gumagalaw siya. Gumagalaw siya. Oo. By So, definition. merong mga hindi gumagalaw na fault? Yun yung mga locked faults. Yun yung mga faults na aktibo, pero kapag tuloy-tuloy ang pagbanggaan ng mga bato, nakakapag-ipon siya ng lakas at pag hindi siya gumagalaw, isang araw darating ang panahon na ito ay bibigay at magdudulot ng isang malakas. So yung mapa na pinakita natin kanina ng Pilipinas na maraming mga red lines na makikita, lahat yon posibleng gumalaw at lahat yun magdulot ng lindol. ay considered na active faults. No? Marami pang mga ibang faults na namapa. Pero Okay. pinag-aaralan pa ito kung sila ay active nga o hindi. Okay. Ano ba yung hazard ng lindol? I mean, wala naman sigurong namamatay sa pagyanig ng lupa. Oo. Totoo yun. Ano? Nobody gets shaken to death by an earthquake. Correct. Okay? Kung baga nasa field ka, no, nasa isang garden ka, pag nagkaroon ng pagyanig, hindi ka naman mamamatay because of Kahit ground na yumanig shaking. pa yan ng Kahit yumanig. Oo. Huwag kang aarte na namamatay ka Namamatay kasi kang ganun. namamatay ka lang dahil dun sa mga hazards associated with earthquakes. Pag may na... Katulad ng pag may earthquake, nagkakaroon ng tsunami. Pagka nag-earthquake, nagkakaroon ng pagdulas ng fault. Pag meron kang building doon, masisira yung iyong building. Kapag ka merong ground shaking, yung mga buildings mo ay pwedeng mag-collapse. Doon namamatay yung mga tao. Pagka nagputukan yung mga pipeline ng mga gas at na-ignite ito, nagkakaroon ng malawakang apoy. Sunog. Oo. Sunog. Oo, sa Japan, nangyari Yun yan. ay- A whole town was Yes, raised to the ground. Yun yung Oo. mga hazards na tinatawag na associated with earthquakes. Okay, so kanina pinag-usapan ng partner ko na si Howie tsaka yung kanyang guest na kailangan piliin mo kung saan ka magtatayo ng bahay. Ano ba yung minimum kapag may nakita kang, alam mong may fault malapit dito, kunyari Marikina Fault, saan ka pwedeng magtayo ng bahay? Ilang kilometro ang layo mo dapat sa fault line para medyo safe ka? Dito sa Pilipinas, meron dito sa Marikina Valley Fault. No? Dapat, according to government, 5 meters away from the fault line. 5 meters away. Pero minsan kasi zone yan eh. Hindi natin alam kung gaano kalapad yung fault. No? So, pero ang rule is 5 meters left and right of the fault. No? Sa US,
mas mataas, mas malaki, 15 meters away from the fault. Doon naman sa New Zealand, mas malaki pa, 25. So sa atin, 5 lang. No? Siguro dahil mas maliit ang ating lugar, no? So kaya mas limitado ang space. Okay, final message sa ating mga kababayan. I'm sure marami ang, medyo, syempre heightened yung awareness natin ngayon pagdating sa mga lindol. Ano ang dapat nilang tandaan pagdating sa mga lindol? Maraming dapat sundin yung mga payo ng PHIVOLS, Right. no, about earthquake safety. Ang gusto ko lang sabihin na ang Pilipinas ay nasa isang lugar na palaging nililindol. Historically, marami tayong mga earthquakes na malalaki nangyari, no, kahit sa Metro Manila. Historically, ang dami niyan na mga malalaking earthquakes. So dapat tayo ay laging maging handa, dapat maging parte ng ating sistema ang paghahanda. Katulad nung halimbawa sa mga eroplano, no, ang hazard sa airplanes, mas konti ang namamatay kaysa sa biyaheng himpapawid kaysa sa kotse, di ba? Right. Kasi yung safety nila ay mataas, no? Pag sumasakay ka, palaging inuulit yung safety. Sasabihin sa inyo ng stewardess, ito yung mga exit, ganyan, Right. mag-seatbelt ka. Kasi nagiging parte ng sistema ng airline industry yung safety. Sana gawin din ng mga tao yan na maging parte ng sistema natin yung safety against hazards. So sa earthquakes. madaling salita, hindi natin maiiwasan na mangyari ang mga Hindi lindol. na natin maiiwasan. Hindi natin matatanggal ang Kailangan paglindol. tanggapin na natin ito. Tanggapin na natin ito. Pero dahil pwede natin mangyayari paghandaan. Pwede natin paghandaan. Tama. Okay, maraming salamat Dr. Mahar Lagmay ng UP National Institute of Geological Sciences. Maraming salamat, Thank you. Ka. Thank you.